ay tumayo may naman bilang pagbibigay galang sa malang salita na ating pinapay ni Jesus. Siyempre at akin na po binibigay buong kakataon sa ating beloved preacher, Roger Prieto. Amen. Praise God. Praise the Lord po. Purihin nating mahal na Panginoon. God bless so much po sa ating mga beloved co-preacher, beloved Kuya Lando. Tayo po ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Lord. Hallelujah. As you brought out again, hallelujah, in this place, in the Olongapo City Outreach, mahal na Panginoon. Hallelujah. For me, I can do nothing. Kayo po, mahal na Panginoon, maglagay ng mga salita sa aking bibig, mahal na Panginoon. Tapos puso po kami nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Buksan niyo po mga puso't isipan na aming mga mahal na kapatid upang lubos pong maunawaan ang yung banal na mensahe sa araw na ito. Kaya sa mga naunang dalangin ng mga magulang namin sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, mahal na pasamahan mo kami sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon. At anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang aming sinasaway, in the mighty name of Jesus we pray. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. At sa hapon pong ito, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon muli. At po ay nila po muli sa iyong banal na gawa, sa kanyang banal na gawain dito po sa dako ng Olongapo City. Tunay nga po minamahal na ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Na tayo po ay nasa tuwing araw po ng pananambahan, araw po ng linggo. Tayo po ay nasa kanyang banal na sambahan, sa kanyang bahay-sambahan. Tayo po ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. The highest praise, glory, and honor belongs to our loving God. And we remember the blessed preaching and teaching of our parents in the Lord, our beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and the teaching of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Greetings also to all the beloved Almeda family, the whole family of our parents in the Lord, beloved Almeda children, beloved great children, children-in-law. Praise the Lord, hallelujah. At ganun din po aking pagbati sa ating mga kasamang mga ngaral sa hapong pong ito, sa lahat po ng ating mga kapwa mga manggagawa sa ubasan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa lahat po ng mga kapatiran, purihin po ating mahal na Panginoon sa magandang hapon po. At tunay nga po, minamahal na talagang napakainit ng panahon. Talagang painit ng painit ang panahon. Ang pag-init ng araw, mga minamahal, o ng klima, mga kapatid, yan po ay nasa banal na kasulatan na talagang darating ang araw na halos mapaso ka sa sobrang init ng araw. At yan po ay nakalagay po sa banal na kasulatan na tanda ng pagbabalik na mahal na Panginoon. Amen? Nakalagay po yan sa banal na kasulatan. At ang daigdig na ito ay tutupukin ng grabing init at apoy. Kaya mga minamahal, sa hapon pong ito, mga minamahal sa oras na ito, atin pong pag-aralan kung papaano pong ang mga ilang apostoles ay pinili ng ating mahal na Panginoon. Kung papaano po silang tinawag ng ating mahal na Panginoong Hesus at ano yung mga naging karanasan nila bilang mga alagad ng ating mahal na Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may mga gampanin, may tungkulin, may mga burden, may mga pasanin sa banal na gawain. Ikaw po ay maging isang mga awit, manunugtog. Ikaw po ay isang mga ngaral. Ikaw po ay ordinaryong member na naghahayo, nag-aayuno. Ikaw po ay nagbibigay. Ikaw ay nagmiminyal, tumutulong ka sa gawain ng church sa pamamagitan ng minyal. Ikaw po ay martial. Meron po tayong gampanin. At yan po ay nagkakalakip-lakip at pinagsasama-sama ng mahal na Panginoon upang magawa po lahat, mga minamahal, ang kanyang banal na kalooban. Kapag mayroong pong kulang dyan, mga minamahal, walang nagminyal dyan, walang naglilinis ng CR, walang naglinis ng chapel, kulang, mga kapatid. Hindi naman po tayo pwedeng magdaos sa gawain kung marumi yung ating kapaligiran. Amen? Hindi po naayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sinabi po ng Mateo Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 20, si Pedro at si Andres, mga kapatid na mangingisda, ay tinawag ng ating mahal na Panginoong Hesus. Bakit mangingisda? Amen?
Gayong marami naman, mga minamahal, na marurunong, maraming magagaling, maraming matatalino, at mas mataas ang antas ng pamumuhay kaysa sa isang taong mangingisda. Amen. Basahin po natin ang unang talata, Mateo Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 20. Dito po sa Mateo Kapitulo 4, talatang 18 hanggang 20. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na iniuhulog sa lambat sa dagat sapagkat sila nga'y mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayo mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Amen. Amen. Sila po, mga minamahal, ay mangingisda. At dahil doon, mga minamahal, ay tinawag sila ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi po sa binasa natin, mga kapatid, na ang sabi po rito, na ang paglalakad nila sa tabi ng dagat ng Galilea at nakita niya ang dalawang magkapatid na Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na hinuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi niya sa kanila na magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao. At pagdakay iniwan ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. Ang mangingisda, mga minamahal, ay merong mga katangian. Hinanap ng mahal na Panginoon ang mga tao, mga kapatid, at hindi niya masumpungan yung kanyang mga hinahanap. Kaya doon po siya nagpunta sa mga taong mangingisda. At nakita niya, mga minamahal, ang agad na pagsunod. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na nangatwiran. Kanilang binitawan ng mga lambat, mga kapatid, at nagsisunod. Ibig sabihin, mga minamahal, yung availability o yung tinatawag na yung oras nila, mga kapatid, ay kaya nilang ibigay sa mahal na Panginoon. At mga minamahal, isa pa pong katangian ng isang mangingisda, mga kapatid, ay yung tunay na pananampalataya. Sapagkat ang isang mangingisda, mga kapatid, kapag yan po ay nagpalaot, hindi po niya alam kung siya ay mayroong maiuwing huli. Hindi niya alam kung marami ang mahuhuli niya o kung pag-uwi niya, mga kapatid, ay kakaunti o baka walang mahuli. Ibig sabihin, mga minamahal, meron na siyang tinatawag na siya po ay umaasa lamang sa ating mahal na Panginoon bilang isang mangingisda, nananampalataya siya. Sino po bang nakaranas mangisda sa atin? Hindi baga, mga minamahal, na pagka ikaw ay pupunta na sa dagat, sasabihin mo, mahal na Panginoon, sana marami tayong huli. Sasabihin mo sa iyong kasama, sana marami tayong mahuli. Ibig sabihin, mga minamahal, umaasa sa pananampalataya. Hindi po siya, mga minamahal, siguradong marami agad na huli. Ang trabahong ito, mga minamahal, ay masasabing umaasa ka lang sa mahal na Panginoon. Kaya ang katangian ng isang mangingisda, mga kapatid, ay nakita ng mahal na Panginoon sa katauhan po ni Pedro at ni Andres, mga minamahal, na sila ay handang magsisunod sa Kanya sapagkat sila ay mayroon ng pananampalataya. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, at magsiyaong kayo sa buong kinapal sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo ng kinapal, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas na tapot, ang di sumampalataya ay parurusahan. Ganyan niya, minamahal, ipinangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. May kalakip na kapangyarihan. At dahil, mga minamahal, sa salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, paano po nakumbinsi? Paano sila na paniwala na sila agad ay magsisunod sa ating mahal na Panginoon? Sapagkat may pangyayari po sa kanilang buhay, sa kanilang pangisda, magdamag silang ng isda, ngunit wala silang huli. Ngunit ang salita ng mahal na Panginoong Hesus, nang dumating sa kanila, inutos ng mahal na Panginoon ay ihulog niyo muli ang lambat na yan at sigurado, mga minamahal, makakahuli sila ng maraming isda. Kaya ang sabi ng Marcos 16:15 hanggang 16, at basahin na rin po natin ang Lucas 5, kabanatang 5, talatang 4 hanggang 6. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa Marcos chapter 16 verse 15 up to 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangarang ang ibalyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautisman ay maliligtas, tatapat hindi sumampalataya ay paparusahan. Amen. Dito po sa Lucas chapter 5 verse 4 up to 6. At pagtigil ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumarong ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagal kami at wala kaming nahuli. Tatapat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito ay nakahuli sila na lubhang maraming isda. Nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Amen. Amen. Tunay nga po mga minamahal, nagsalita ang ating mahal na Panginoong Hesus na sapagkat sa kanilang pagpapagal, naranasan nila yung grabing pagod at puyat, hinulog ang kanilang lambat, wala silang nahuli. Kaya sinabi nila sa ating mahal na Panginoon, at pagtigil niya sa pagsalita ay sinabi kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog mo ang iyong mga lambat upang mamalakaya. Ipinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan doon po kay Simon na Pedro, mga kapatid. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag wala kami nahuli. Nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Nanampalataya po siya muli. Dahil sa salita ng mahal na Panginoon, kung maranasan niyo po sa inyong buhay, na dumating kayo sa punto na inutusan kayo ng mahal na Panginoon, meron kayong ninanais ngunit hindi ninyo nakamit, at sinabi ng mahal na Panginoon sa inyo, mga minamahal, gawin mo ito. Gagawin po ba natin? Huwag po tayong magdalawang isip na sumunod, sapagkat kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon ay siyang mangyayari. Kaya kung sa una mong attempt, hindi ka pinagpala ng mahal na Panginoon, pangalawang attempt, hindi ka pinagpala ng mahal na Panginoon, may gagawin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na iyahanda para sa iyo, na kinakailangan lang makita ng mahal na Panginoon na ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos, upang ikaw ay pagpalain. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda, at nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Amen? Tunay nga po, mga minamahal, na dumating ang kaharian ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, mga minamahal, ay nagkaroon ng kapangyarihan sa kanila. At ito po ay kanilang ginawa. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, habang tayo ay tumatagal, lalo tayong tumitibay ang pananampalataya. Lalo po natin nakikita, lalo nating nauunawaan ang kanyang banal na mga kalooban. Kaya sa ating sa araw-araw, mga minamahal, malalaman natin sa ating buhay, sa ating sarili, ang kahalagahan po ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mas mahalaga po sa anumang bagay dito sa sanlibutan ito. Malalaman natin sa ating sarili na tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang tayo po ay maglingkod sa Kanya. Ganon din po si Pedro at si Simon, si Pedro na Simon at si Andres, ang mga tinawag ng mahal na Panginoon. Nalaman nila sa kanilang buhay ang kahalagahan, mga minamahal, ng pamamalakaya ng mga kaluluwa. Kaya kanilang ibinigay ang kanilang buhay. Sila'y nagsisunod sa ating mahal na Panginoon. At sa kanilang paghahasik ng mga banal na salita ng mahal na Panginoon, hindi man lahat ay maniwala. Hindi man lahat ay mahasik sa matabang lupa. Hindi pa rin sila nagsumuko sa pangangaral. Sapagkat hindi naman po lahat ng hinasikan ng banal na salita ng mahal na Panginoon ay andoon magpapatuloy. Sinabi ng Mateo, Kabanatang 13, talatang 20 hanggang 22. Basahin po natin ang mga talatang ito. Mateo 13, talatang 20 hanggang 23 na po. Praise the Lord. Dito po sa Mateo Kapitulo 13, talatang 20 hanggang 23. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaw nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong balak. Gayun may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal, at pagdating ng pagpighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. 22. At ang nahasik sa mga dawagan
ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit sa ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. 23, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60, at ang ilay tig-30. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa kanilang paghahasik ng banal na salita ng mahal na Panginoon, kung dati-rati ang inuhuli nila isda, nakakahuli sila ng marami, nakakahuli ng kaunti, minsan walang huli. Ganon din po pala sa pangangamalakaya ng mga kaluluwa. Hindi lahat ng tataniman ng salita ng mahal na Panginoon ay magpapatuloy. At ang mga minamahal, ang inalimbawa rito, ang mga nahasik sa mga batuhan, na yaong narinig ang salita at pagdakay tinanggap ng buong galak, gayon may walang silang ugat. Kapag ang isang halaman o ugat o isang butil ng gulay o mga kapatid ng prutas, kapag itinanim mo sa batuhan, sandali lang yan mga minamahal, tutubo. Ngunit hindi yan magkakaugat sapagkat ang kanyang pinagtaniman ay mabato. Amen? Ganon din po ang pananampalataya na natanim dun sa batuhan. Ang sabi rito, gayon may wala silang ugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumagal. Sandali. Huwag tayong magtaka mga minamahal. At pagdating ng kapighatian at pag-uusig, dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Madali siyang matisod. Makakita lang ng kaunti na pagsalitaan. Kung hindi, tinamaan sa preaching, came from the Word of God in the Bible, hindi naman po minamahal na talagang ikaw ay pinatatama, kundi ang salita ng Diyos mo minamahal ang binibigay sa atin. At ang sabi mga minamahal, siya po ay madaling matisod. At ang nahasik sa mga dawagan na yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit ay nauukol sa sanlibutan. Ang daya ng mga kayamanan. Amen? Nasilaw siya sa kayamanan. Mas binigyan niya ng diin o yung kanyang paningin sa mga kayamanan. Mas iniisip niya na mas mabuti ang maibibigay ng kayamanan sa kanya kaysa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganon din po ang katangian ng isang mangingisda. Kaya pinili ng mahal na Panginoon ang isang mangingisda upang lubos niyang maunawaan na kung papaanong siya na nakikipagsapalaran na makahuli ng isda, hindi niya alam kung may mahuli o wala. Ganon din sa pamamalakaya ng mga kaluluwa. Bagamat sa kabila ng mga pagsubok na yan, sa kabila ng katayuan yan, patuloy pa rin siya sa pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi po sila natinag. Maging ang kanilang buhay ibinigay sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ganon din ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ano mga obstacle, ano mga hindrances, trials, hindi nila tinalikuran ng mahal na Panginoon. Amen? Ganon din po tayo mga minamahal. Habang tayo ay nagpapatuloy sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag natin titingnan ang mga katisuran. Huwag po natin titingnan mga namahal ang panghihikayat ng sanlibutan ito. Hindi po tayo makikisama sa mga ginagawa ng mga sanlibutan. Kaya ang sabi rito mga minamahal, at pagsusumakit na ukol sa sanlibutan, ang mga daya ng mga kayamanan at siyang umiinis sa salita ay yaon ang nagiging walang bunga. Ganun po mga minamahal. Hinalimbawa ang mga kanilang pagpapagal sa pagngangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya po ang sabi ng Gawa 13:45-46 nang si Pablo at Bernabe ay nangaral sa mga Hudyo at ang mga Hudyo, mga kapatid, ay hindi makinig sa kanila. Tinatanggihan sila. Nangyari po siya, mga minamahal, ang sabi ng Gawa 13, pakibasa po, Kapitulo 13, talatang 45 hanggang 46. Dito po sa Acts chapter 13, verse 45 up to 46. Datapwat na makita ng mga Hudyo ang mga karmihan ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At
nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil. At hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hentel. Amen. In the day of Peter and Bernabe, there was a certain mga minamahal mga tao, mga kapatid na mga Jew, mga Hudyo. At habang sila po ay nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, sila po ay pinagsalitaan na nagsipamusong daw sila habang sila ay nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. May mga sinasabing tao, matataas na katayuan ng mga tao, mga Hudyo, mga kapatid. Kaya't ang sabi niya, mga minamahal, datapwat na makita ng mga Hudyo ang mga karamihan ay nangapuno ng kapaghinlian at tinututulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nangamumusong. Nagsipamusong. Ayaw nila makinig ng salita ng mahal na Panginoon. At nagsalita ng buong tapang si Pablo at si Bernabe, ang sabi po sa ating binasa, at nagsipagsabi, kinakailangan salitain muna namin ang salita ng Diyos sa inyo. Kinakailangan kayo po ay maniwala, makinig. Kinakailangan kayo po ay aming makumberte at madala sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Yamang inyong itinakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat. Hindi daw po sila karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Kami ay papa sa mga hintil. Doon po sila nagpunta sa mga hintil, sa mga mahirap na tao, sa mga makasalanan. Doon po nila ipinangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, wala po itong pinipiling panahon, oras, o kalalagayang katayuan kung kailan mo ipangangaral. At sa mga panahon na ikaw ay maghihintay, na pagkatapos mo po itong ihasik, at kinakailangan mga minamahal, ito po ay magbunga. Sapagkat sinabi ng ating mahal na Panginoon, ayaw ng mahal na Panginoon na ang kanyang mga salita ay babalik sa kanya na walang bunga. Kinakailangan ito ay magbunga. At ang iyong hinasik, kapag ito, mga minamahal, ay iyong hinasikan ng banal na salita ng mahal na Panginoon, huwag mong bubunutin. Ibig sabihin, huwag mo siyang i-judge agad. Ipanalangin mo pa rin siya, mga minamahal. Huwag mo siyang kakastiguhin agad-agad. Amen? Kaya ang sabi ng mga Ecclesiastes chapter 11 verse 16, in the morning sow they seed, and in the evening withhold not thine hand, for thou knowest not whether shall either or that or whether they both shall be alike good. Sa Tagalog po, mga minamahal. Ecclesiastes, Kapitulo 11, talatang 6. Ihasik mo sa umaga ngayong binhi, at huwag mong iurong ngayong kamay sa hapon, sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, o kung kapwa magiging mabuti. Amen. Amen. When you plant a seed, mga kapatid, sa umaga, sinabi ng banal na kasulatan, aasahan mo na yan ay magbubunga. At ang sabi rito, mga minamahal, sa hapon ay huwag mong bubunutin. Sapagkat hindi mo alam, mga minamahal, kung alin ang magbubunga. Kung saan, mga minamahal, ang tutubo na mataba o yung hindi po mamumunga. Hindi mo po daw alam, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mong bubunutin. Sapagkat hindi mo nalaman kung alin ang tutubo, kung ito o yaon, at kung kapwa magiging mabuti. Kaya nga, mga minamahal, habang tayo po ay nangagahayo, tayo po ay ating mga labon sa ating mga kaibigan, kapatid, ating mga kapitbahay, patuloy pa rin natin silang hayuan. Baka mayroon pa tayong madala sa pananamahal na Panginoon. Ganun po hinalimbawa, mga minamahal, sa paghahasik ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, aalisin ang mahal na Panginoon. May mga panahon naman, mga minamahal, na kung papabayaan nila ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mayroong hindi nagpahalaga, mayroong hindi binigyan ng tawag ng mahal na Panginoon, hindi pinakinggan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon,
Aalisin sa Kanya ang mga pagpapalang yan. At ito po, minamahal, ay dadalhin doon sa mga taong magpapahalaga sa Kanya. Sinabi ng Mateo 21, talatang 43, basahin po natin mga minamahal. Ibigay sa nagkakabunga ang tagumpay at hindi nasusukat sa dami o ng nahuli kundi sa katapatan sa gawain. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Mateo chapter 21 verse 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Amen. Nangyari po yan, mga kapatid. Sa panahon natin, ang bansang Israel na tinawag na mahal na Panginoon, nung unang panahon, mga kapatid, napakalaki ng pag-ibig na mahal na Panginoon sa bayang Israel. Ngunit itinakwil. Ayaw nila, mga minamahal ng paglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit ngayon, mga kapatid, kaya nga, nag-umpisa na ang gera sa dakong gitnang silangan. Ang Israel pa ang nanguna para magbomba, mga kapatid, ng mga rocket o mga missile ng gera, mga kapatid. Sapagkat itinakwil nila ang salita ng mahal na Panginoon. Kung may pag-ibig sila, mga kapatid, sa kanilang puso, hindi nila gagawin na atakihin sa pamamagitan ng mga missile, sapagkat yan po ay makamamatay. At aalisin ang mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. At ibibigay sa bansang nagkakabunga. Amen? Ganun po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating katauhan sa bansang Pilipinas na ito, mga kapatid, nasilayan ang ating mahal na Panginoon sa pangungunang dalangin ng ating mga magulang sa ating mahal na Beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Narito po mga minamahal, tayo po ay nagkakabunga. Dito po ilalagay ng ating mahal na Panginoon ang kanyang iglesia na pangungunahan, mga kapatid, ang buong daigdig sapagkat siya ay nanampalataya sa mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Kaya nga sinabi, the Philippines knows that the most faithful country in the world. Natagurian po tayo na mamanambat ang ating pananampalataya, paniniwala sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan lang natin ito, mga minamahal, na trabahuin pa, kailangan pa nating ipagsumigasig ito, mga kapatid. Sapagkat nakita ng mahal ng maraming tao, na maraming saksi, mga minamahal, na sa banal na gawain ito, marami po ang binago at pinagaling ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagkabunga ang inyong pananampalataya. Habang kayo ay nakikinig ng banal na salita ng mahal na Panginoon, habang kayo ay tumatagal sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon, nagbubunga ang inyong pananampalataya sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya kung sino man ang naghasik, kung sino man ang nagtanim, sino man mga beloved preacher o mga manggagawa, sila nagbukas ng gawain, maa-assign sa ibang lugar, may magpapatuloy, may magdidilig, mayroon nagtanim, may magdidilig, may mag-aani. Tulong-tulong tayo, mga kapatid. Amen? Kabi-kabila ngayon, mga minamahal, ang mga gawain, mga krusada, mga anniversary. Maluwag na po ngayon, hindi kagaya nung nakaraan mga pandemic, wala po tayo mga anniversary. Ngayon po, mga minamahal, sabay-sabay pa nagdaraos. Anniversary sa Pampanga, anniversary sa Cabuyao, Laguna. Naroon po kami kahapon sa Laguna. Si Beloved Ordained Preacher Kuya Boy Kaluya. Na-assign po siya ngayon sa dako ng Narciso. Siya ang mag-preach. Kabi-kabila. Kaya nga ang sabi, mga minamahal, magpapatuloy tayo sapagkat sinabi ng halimbawa na kung papaanong si Apostol Pablo ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig. Ang Diyos ang nagpaparami ng bunga. Ang Diyos, mga minamahal, ang siyang gaganap. Sapagkat kapag iyong ginawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, ipapakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lalo niyang pag-ibayuhin, lalong palalaguin ang banal na gawain. Sinabi ng huling talata na ating babasahin, mga kapatid, magpaganda po ating mga awit manunugtog.
Wala po tayong masyadong mahabang oras. Susunod po yung iba sa kahabagan na malapan sa dako ng Narciso upang makipagkaisa sa church anniversary po sa lugar na yan. From the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 6. So then faith, ang sabi po rito mga pakisi po, pabasa sa Tagalog. Unang Korinto Kapitulo 3, talatang 6. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ang mga manggagawa sa pangunguna ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ganon din ang mga apostoles. Apostol Pablo, Apostol Pedro, si Andres, si Bernabe, si Mateo, si Marcos. May nagtanim, ang sabi po sa ating binasa. Yung unang naghayo at yung nagdilig, mga kapatid, yung siyang nagpatuloy sa pag-aalaga ng mga kaluluwa. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Sapagkat ang pagpapalago ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay ayon sa kanyang kapangyarihan, na kung saan ang mga tao, mga minamahal, doon po niya binabago, nagiging saksi, nagiging patotoo, sapagkat sila dating mga drug addict, dating mga masasamang tao, binago sila ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang kanilang mga karamdaman, kaya marami ang nakukumberte sa banal na gawaing ito. Kaya ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, ako ang nagpapalago sapagkat siya ang naghihimala. Siya ang nagbabago ng ating buhay. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang tayo po minamahal